A simple t-shirt guy, hindi fan ng fashion trend, backpack, at umbrella Cub Scout. Maitim, 25. Sa ganong itsura, maiisip niyo pang matitipuhan ako ng isang cab driver na gustong mag-explore sa buhay? Hi, I am Lus, L-U-S, walang T. And this is my cab story. Alam ko namang ibang naiisip ng mga tao kapag naririnig nila ang pangalan ko. Kaya nga siguro na-experience ko itong ikikwento ko sa inyo. Delayed student ako sa isang private university sa Quezon City. Madalas kami mag-book ng cab ng mga classmate ko kapag may kailangan kaming puntahang lugar para sa group activities namin. Mas mabilis kasi at mas convenient lalo ngayong napakainit ng panahon. Nag-aambagan na lang kami sa fare kaya hindi mabigat sa amin. Kung minsan nga kapag nagkakasabay umuwi ang magkakalugar, napapabook na lang kami para less hassle na makisabay sa rush hour na typical na labasan ng mga estudyante. One night, sobrang late na kaming natapos sa isang OA na activity namin sa school. Ay, iniisip ko noon, mag-book na lang kaya ako tapos umangkas na lang sa motor. Pero dahil birthday ng isa sa mga friend namin na nagkataon namang karuta ko lang din, nag-decide siyang ilibre na lang kami sa cab. 5 kami at kung tutuusin, pwede kaming masita kung ipipilit naming sumakay lahat. Pero dahil pare-pareho kaming payat at regular naming trip ang makiusap sa driver, nilaban namin yung 2-stop booking. Yun! Meron na! Patingin! Uy, daddy! Sus, trip mo eh! Alam ng mga kaibigan ko na discreet gay ako kaya wala lang sa kanila yung biro ko nung sinabi kong daddy yung driver. Sanay na sila. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating na rin yung sasakyan. Unang pumasok si Jet, ang pain. Sir, sorry. Hindi namin nasabi na 5 kami. Okay lang po ba na 4 kami dito sa likod? Bababa rin po agad yung isa sa amin sa pangatlong street. Sige. Okay lang. Success! Si Jet talaga ang pain namin sa ganito kasi siya ang pinakamalambing at pinakamaamo sa aming lahat. Pakiramdam namin walang nakakatangging driver kapag siya nakikipag-usap eh. Hindi siya ang nag-book pero siya ang laging unang nakakausap ng mga nasasakyan namin. 4 sa likod, 1 sa harap. Ako na ang pumuesto sa harap since ako naman ang may pinakamalaking bag at ang huling bababa. Pasundot-sundot lang kami ng kwentuhan sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsan nagtatawanan pero yung demure lang. Nahihiya din kasi kami kay kay Manong driver. Naalala ko tuloy nung sinabi kong daddy yung driver dahil sa picture niya sa booking. Akala ko nagkamali ako eh. Kaya sige, daddy na lang itawag natin sa kanya. Dahil nasa harap ako, mas nakikita ko yung physical features ni daddy. Nagkukunwari akong tumitingin sa mga daan kaya naaaninag ko yung Pinoy na Pinoy niyang mukha. Yung makapal niyang buhok, ugatan niyang braso, at malaman niyang dibdib. Napapalunok na lang ako kapag ini-imagine ko kung gaano ka-attractive sa paningin ko ang katawan niya. Grabe ang traffic dito sa school nyo, no? Bigla kasi kaming napatahimik kaya napaimik na si daddy. Nahihiya naman akong hindi siya pansinin lalo ako nasa harap. Ang dami po kasing may sasakyan eh. Mga estudyante? Opo. Aba, ang yayaman, no? Bakit kayo nagsisiksikan sa isang kotse? Nahiya ako sa tanong na yun kaya napangisin na lang ako. Buti na lang to the rescue si Jet. Mahihirap lang po kasi kami na gusto maging safe. Sa bagay, safe talaga sa ganito. Di bale, yayaman din kayo. Sigurado yan. Oo,
Napaka-supportive naman ng daddy na to. Maya-maya, bumaba na yung isa sa amin. Kaya 3 na lang silang natira sa likod. Kasama ron si Jet. Nakatira silang 3 sa iisang dorm unit. Las, bayad na yung ride ha? Unless may iba pa kayong puntahan ni Kuya. Nagkatinginan kami ni Daddy at napanghisi siya. Nakakahiya yung isa naming friend dun. Kainis, diba? Hindi mo lang nagpigil. Buti na lang birthday niya, kaya pinalampas ko na lang. Tsaka, libre niya nga pala, no? Magsasalita sana ako kaso naunahan na ako ni Jet. Hoist, behave. Tamang tawa-tawa na lang kami para hindi maging awkward. Buti na lang hindi KJ si Daddy. Ilang streets pa ang nilagpasan namin at narating din namin ang dorm kung saan tumutuloy sila Jet. Kuya, pakiingatan yung friend namin ha. Virgin pa yan. Ay, napakataklesa talaga ng buwisit na birthday boy na to. Wilas, bayad na raw ha. Message ka kapag nakauwi ka na. Ay, buti pa tong si Jet, may care. After nun, tumuloy na uli kami sa pagbiyahe. Masaya kasama yung mga tropa mo ah. Minsan po, minsan hindi. Pasensya ka na kuya ha. Okay lang. Pampagising ng dugo yung mga ganong joke. Talaga ba kuya? Dugo lang ang nagising? Sa isip-isip ko lang naman yun. Pero wala lang. Feel ko talaga nun may ibang ibig sabihin si kuya ron eh. Until... Tama ba yung dinig ko? Last ang pangalan mo? Ay, eto na naman tayo. Okay lang. Sanay naman na ako eh. Nickname ko lang naman yun. Gusto ko nga rin kasi yun eh. Lakas makasosyal. Meron lang talagang katunog na ibang salita. Alam nyo na yun. Ayaw po. Pero walang tea sa dulo kuya. Ayos yun ah. Lakas makagising. Gising? Paano pong gising? Di syempre maangan School of Acting tayo kahit alam na natin na parang nagpaparamdam na si Daddy ano po. Pero, totoong virgin ka pa? Ganyang edad. Estudyante pa lang ako. May experience na ako eh. Shems, alam ko na talaga kung saan papunta yung usapan pero syempre ingat-ingat din ako na may konting innocence. Baka mamaya assuming lang ako eh tapos bigla akong gulpi na to palabas ng sasakyan. Umisi lang ako sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. At anak ng siopaw, dading-dading itsura niya. Yung ngiti niya talagang daddy talaga. Hindi siya artistahin pero alam niyo yung pagka-Pinoy ng mukha niya na parang huwarang ama. Naks, lalim. Yun bang kapag nagkaroon kami ng relasyon, baka may masira akong magandang pamilya. Ang dreamy ko sa part na yun ha. Sorry ah. Natakot ka ba? Hindi naman kuya. Ox lang po. Medyo gulat lang ng slight pero okay lang po. Ah, talaga? So, okay ka lang sa ganung usapan? Alam niyo seryoso, okay lang talaga sa akin yung ganong tanong. Lalo kung one-on-one. Isa pa parang matagal ko na rin gustong makipag-usap sa ibang tao tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa sensual and sexual stuff. Nang hindi naiilang siguro ito na yung time na yun eh. Kaya bumanat na rin ako. Oo kuya,
Ox lang po. Ah... m- m- may asawa na po kayo, kuya? Wala pa. Binata pa. Explore lang. Paano pong explore? Yung subok-subok. Subok-subok lang ng kung ano-ano para malaman kung para saan ba talaga ako. Sa part na yon, gets na gets ko si kuya. May mga ganun kasi talagang tao, di ba? Sa school nga namin, maraming ganun eh. Quiet na lang ako. Kasi talagang may identity crisis pa sila. So, na-try nyo na po lahat? As in kahit sa lalaki po? Hindi pa. Pero gusto kong subukan. 10 seconds, 20, 30. Awkward! Awkward silence kami after nung sinabi niya. Maglolokohan pa ba tayo? Pagkatapos ng mga sinabi niya kanina, hindi pa ba yun hint na gusto niyang subukan ang lakas ng brilyante ko? Sorry. Ang OA ko na rin ha. Parang kasing nablangko ako kaya wala akong masabi. Tatanong ko ba kung ang ibig niya sabihin sa gusto niya subukan number 1, magpapakain ba siya ng spaghetti? Number 2, kakain siya ng spaghetti o number 3, pareho nakakain at magpapakain siya ng spaghetti tapos kakainin niya lahat ng nasa menu? Gets nyo na yun. Gets nyo na yun. Hindi ko na masyadong nilapit sa actual na itsura yung tinutukoy ko ron para hindi kayo maban. Hindi kami star kapag binasa nyo to. Guys, para kaming ewan nun. Nagingitian lang kami. May isang side sa isip ko na nagsasabing parang kinakabahan si kuya. Mukhang first time niya nga talaga. Yung isang side naman nagsasabing, sus! Mamaya trap to tapos hindi pala niya first time sa lalaki. Ay, totoo naman yung sinabi nung kaibigan ko na virgin pa ako eh. At oo, gusto ko na talagang maranasang makipaglaban sa masarap na paraan. Pero syempre, natatakot ako na baka dahil sa isang ganon lang with a stranger, baka panghabang buhay naman nasakit ang makontract ko, di ba? Alam niyo naman yung ibig ko sabihin eh. Ay. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Ramdam ko yung pulso ko habang nakatigil yung sasakyan sa harap ng stoplight bago yung street kung saan ako bababa. Unti-unting nag-unat si Daddy. Ini-stretch niya yung malalaki niyang braso pababa. Lumiyad siya sa upuan. Umangat ang malaman niyang dibdib at saka dumiretso yung kanang kamay niya sa nagtatago niyang best friend. Guys! Anong ginagawa niya? Kunwari innocent ako, promise. Kunwari talaga innocent ako nung moment na yun. Sorry naiilang ka ba? Hindi naman po. Okay lang po, kuya. Hindi nga. Siyempre aminin na natin, no? Hindi ako okay at talagang sobrang ilang ako nun. For some reason, kahit alam ng mundo na matagal ko nang gustong magka-experience, hindi ko maramdaman yung excitement. As in, walang excitement dun. Dun sa diba? Dun sa baba.
Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, promise. Malamig sa loob ng sasakyan pero ramdam ko magbubutil-butil na yung pawis sa noo ko. Ay, O ano? Gusto mo ba? napalingon ako. Hindi siya nakatingin sa akin nung sinabi niya yun. Dahan-dahan niyang hinawak sa hita ko. Sa hita ko. Yung kamay na pinanghawak niya sa best friend niya. Bigla ako napabalikwas. Sige kuya, dito na lang po ako. Diyan na po yung sa amin eh. Sige po, thank you po. Sorry na. Kahit na parang exciting lalo, parang sulit na sulit si Daddy maging sponsor ng first time na katulad ko. Hindi talaga excitement ang naramdaman ko eh, kundi ka ba? Yung takot. At naging proud yung college student inside me. Promise, feeling ko may pinag-aralan talaga ako. Naunang gumana yung isip ko sa panahong naghuhumiyaw ang puso ko. Tunog gaslighting ah. Pero naisip ko na kung yung bagay na yun ang unang intensyon ng isang tao sa akin, for sure red flag yun. I mean, ewan ko, ganun eh. Ganun na nasa isip ko eh. Nag-message ako agad sa group chat namin na nakauwi na ako. May konting panghihinayang. Naisip ko, hingin ko kaya sa friend ko yung full name at contact number dun sa booking. Wag na nga lang. Naalala ko na hindi lang pala experience ang hinahanap ko, kundi pagmamahal na higit sa panandaliang init ng katawan. Tumatanda na rin ako eh. Deserve ko naman siguro ng matinong tao na hindi kabaw takot ang ipaparamdam sa akin, kundi saya. Bago ako matulog, chinek ko muna yung messenger ko. Wala namang reply, pero may isang reaction. Puso. Si Jet. Pinasuhan ni Jet ang message ko. Uy, kumusta? Nagustuhan mo ba yung kwentong narinig mo? Subscribe na sa Hindi Kami Star YouTube channel para updated ka sa mas marami pang kwentong katulad nito. May kwento ka? Message na gusto mong iparinig sa iba? Ipadala mo na yan sa hindikamistar@gmail.com. Mahalaga ang kwento mo kahit na hindi ka sikat, hindi ka kilala, o hindi ka star.